Mayroong dalawang magkaibigan si Nida at si Amir. Tunay ang kanilang samahan, ngunit si Nida ay may nakilalang isang binatang lalaki na nagngangalang Winwin Ramel. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, ay agad nahulog ang loob nila sa isa't isa. Kaya't si Winwin ay agad niligawan si Nida. At lumipas ang araw ay agad naman sinagot ni Nida si Winwin upang maging kaniyang nobyo. Naging masaya ang kanilang relasyon. Kaya napagpasyahan ni Winwin na ipakilala si Nida sa kanyang pamilya, lalo na sa kaniyang lola, ngunit hindi ganoon kadali ang pagtanggap ng lola ni Winwin. Habang naghahapunan ng iba ay kinausap ng matanda si Nida, "Iha? Ano ang tunay na pangalan mo?" At sinagot naman ito ni Nida, "Nida Cruz Reyes po," at nagulat ang matanda. Kaya sinabi nitong, "Hindi kayo maaraming maging magkasintahan dahil kayo ay nagpinsan. Putulin niyo na ang inyong relasyon ngayon din." Lumipas ang araw, napagpasyahan ng dalawa na maghiwalay na lamang at upang maka-move on ay lumayo na lamang si Winwin, papuntang Boracay at si Nida naman ay naiwan sa Bicol. Nagtrabaho si Winwin sa kaanak at doon ay sinikap niyang makalimot sa alaala ni Nida. Makalipas ang taon noong September 2018, bumalik si Winwin dala ang bagong pag-asa dahil pinauwi siyang kaniyang lola para doon na sa Bicol mag-aral. At habang naglalakad sa palengke si Amir at ang kaniyang ate, ay nakita sila ni Winwin, nagkamustaha sila sa sandaling iyon. At sa haba ng kanilang pinag-usapan ay napagpasiyahan ni Winwin na hingiin ang numero ng Amir. At agad naman sila nagpalitan ng numero. At sa sandaling iyon ay muli nagpaalam ang dalawa. Pag uwi nila ay agad nilang hinawakan ang cellphone para ipagpatuloy ang kaniyang usapan. Niligawan ni Winwin si Amir at hindi nagtagal ay opisyal na ang kanilang relasyon. Naging masaya sila Winwin at Amir, sa mga sandaling sila'y magkasama, nag-enjoy sila nag-hiking, nag-swimming. Ngunit may nabanggit si Winwin nang sila'y makauwi. Sinabi niya kay Amir, "Paano kung hindi kita mabigyan ng magandang bahay?" Sagot ni Amir, "Okay lang basta kasama ka." Makalipas ang isang araw ay pumunta si Winwin sa bahay ni Amir dala ang regalo. At doon nagsaya sila kasama ang mama ni Amir. Sa sumunod na araw ay nagtungo si Amir sa grocery para mamili ng project ni Amir. Habang naglalakad, ay nakita sila ng kuya ni Amir at galit ito. Weekend getaway. At agad namang ipinasakay si Amir ng kuya niya sa motor pauwi ng bahay habang sumusunod si Winwin. Sinabi ni Winwin na hindi niya susukuan si Amir. Lumpas ang buwan ay ipinakilala ni Winwin si Amir sa kanyang lola ngunit hindi siya tanggap nito. Kaya sinabi ni Winwin na wag mag-alala, matatanggap rin siya soon. Nang pasukin ni Amir ang bahay nila Winwin, ibang enerhiya ang naramdaman niya. Nakakatakot. At agad naman siya tinawag ni Winwin para sa salo-salo. Pagkatapos maghapunan ay agad naghugas ng pinggan si Amir. At pagkatapos ay pumunta siya sa silid ni Winwin. Pagpasok ni Amir ay nag-usap silang dalawa. At habang nag-uusap ay nakaramdam sila ng init ng katawan. Naganap ang kanilang pagmamahalan. Sa tagal ng kanilang pagkakahimbing, ay hindi na malaya ni Amir na uuwi pa siya. Kaya muli nagpaalam siya kay Winwin. Ang lola ni Winwin ay taong simbahan ng Katoliko pero siya ay may katangiang kakaib pag nasa tahanan. Laging iniimbitahan ni Amir si Winwin upang magsimba sa kanilang simbahan at doon ay napakasaya ni Winwin. Si Winwin ay nagtatrabaho upang mabigyan niya palagi ng regalo. Si Winwin nagtatrabaho siya sa lupain ng kanyang lola, sa Maisan. Nang makuha niya ang pera, pinagpag-uran niya ay binilhan niya ng chocolate si Amir para sa Pasko. Lagi niya dinidate si Amir. Si Winwin ay may 2 babaeng kapatid at siya abige panganay sa unang pamilya. Sila ay may broken family, may mga pamilya ang kanilang mga magulang at mayroon na silang kapatid sa labas. Isang araw gusto sana mag-enroll si Winwin, humingi siya ng pera sa kanyang ama pero hindi siya nito binigyan pero nakita niya kumakailan nag-shopping ang mga iyo. Sa lungkot niya ay agad kumontak kay Amir upang magsabi ng sama ng loob. Palaging nagtatalo ang lolo at lola ni Winwin, halos araw-araw niya ito nakikita, kaya wala siya magawa kundi sabihin lagi sa kaniyang nobya. Dahil sa paraang yon ay nakakahanap si Winwin ng karamay lagi sa kaniyang problema at naintindihan naman siya ni Amir. Linggo ng umaga masayang naligo si Winwin dahil siya ay magsisimba kasama si Amir ngunit hindi pumayag ang lola niya. Labis ang lungkot ni Winwin kaya agad niya ipinaalam kay Amir na hindi siya matutuloy. Lumipas ulit ang sunod na linggo, waiting for Winwin. Natapos na ang pagsamba, ngunit si Winwin ay hindi dumating. Habang naglalakad si Amir, nakaramdam siya ng mali na iiyak nang hindi alam umagulhol sa iyak. Pagkarating ng bahay ay agad tinawagan ni Amir si lola ni Winwin ngunit sabi ay umaga pa nung umalis ito. Tinawagan ulit ni Amir si Winwin ngunit hindi talaga ito sumasagot. 12:00 na ng tanghali. Na may mukhang pag-aalala, ipagpapatuloy, abangan. Sanay na gustuhan mo ang kwento. Mag-iwan lamang ng komento. Salamat.